afternoon. Welcome to Phil and Zed Church. Can we all stand po and so we can greet each and every one before we start. I know that we have visitors from all the way from Australia. And we will have a special preaching mamaya. 8 hours travel yun. 8 hours? Oo. 8 hours? Was it 8? Oh, balikan. Balik. Okay, so let's greet them. Sige, greet po natin and also would like to welcome Malu and family. Yan, yan. Can we go and greet each other first so we can have... Sige po. Lord, we thank you for today. You said that there is joy in the house of the Lord for those who love Him. Let's sing. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. There's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Cause He hung upon that cross and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy. There's joy in the house The of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Come on, church, let's clap. We shout out your Okay, praise. taas natin yung ating mga kamay. We were the beggars. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. 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 Amen. Amen. Hello, good evening to everyone. Before we start, please turn to your left and to your right and say,
I'm happy to be here with you. Or masaya ako nakasama kita ngayong gabing ito. Come on, say it. And praise God. Praise God. Good evening to everyone. Good evening, people of God. And I hope na lahat po tayo na nandito po sa gabing ito ay nagagalak and excited to worship our God tonight. Okay? We're so happy po na makasama po kayo ngayong pong gabi pong ito. In person or online, ay kayo po ay amin pong binabati po sa gabi pong ito ng maligayang pagsamba sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap offering. And for those who are online, we also encourage you to comment or type your greetings sa ating pong comment section. Pwede rin po natin itong i-share sa ating pong mga Facebook Live sa inyo pong social media platform. Please do so, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito, before we continue to worship our God, I just want to share with you yung ilan po sa atin pong mga announcement po. Yan. Sige po. For our announcement, this coming June 14 po, ay meron po tayong prayer meeting. Online po yan. And we hope na makasama po namin kayo this coming Friday po. Alright? Next, praise God sapagkat meron na po tayong connect group na na-open po itong mga nakaraan. Dito po ginawa po yan sa atin pong, dito po sa North. Kaya meron po tayong tinatawag na Connect Group North. Yan. And this coming June 15, Saturday at 6:30 p.m., meron pa ulit po tayong bubuksan na Connect Group po natin. Dito naman po sa bandang South. At ito po ay sa lugar po ng Laritas Residence. Yan. And I hope na yung mga taga-South po, you are also welcome po na mag-attend po sa ating pong mga Connect Group po. Yan. Sige po. And praise God, next week po, June 16, yan, ay mag-o-open na po ang atin pong Feel and Said Kids Ministry. At dahil meron po tayong mga bata po na nandito po, maybe after the worship po, nang sama-sama, sila po ay pupunta po sa isang room at doon po naman sila ay sasamba sa ating Panginoon. Makikinig po ng mga kwento patungkol po sa Word of God. Yan po yon. Okay, I hope na yung mga ating po mga anak maisama po natin. Praise God! This coming October 6 po ay magkakaroon po tayo at mag-celebrate po tayo ng ating pong 12 years church anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Burin po ninyo, 12 years na po ang ating pong church. Praise God! Doon po natin nakikita yung goodness and faithfulness po ng ating pong Panginoon. Praise the Lord! Yan po yan. And I hope na mag-invite po tayo ng ating pong mga kaibigan, kapamilya po natin sa araw po ng ating pong celebration ng ating pong anniversary. Okay? So, I hope na excited po tayo na sumamba sa Panginoon po sa gabi pong ito. But before that, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Let's pray. Father God, we thank you once again for gathering us in this place today. And we continue to declare blessing upon blessing in this church. Father God, today, as we start our worship, help us to open our spiritual eyes. And thank you, Holy Spirit, because you are always here in our hearts and in our midst. Salamat din po aming Ama sapagkat ikaw ang Diyos na laging gumagabay sa amin araw-araw. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa tuwing kami ay nanghihina. Sa karamdaman, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa kalungkutan, Panginoon, ikaw ang aming kagalakan. In times of our needs, Lord God, you are our great provider. Thank you, Father, for this opportunity and privilege, Lord God, to honor and glorify your name, Lord God. Thank you because your love compels us to do things. Receive your love, receive your blessings, and we receive your promise in our lives. Gabayan mo din po, Panginoon, at pagpalain ang iyong tagapagsalita sa gabi pong ito. Itago mo siya sa likod ng iyong krus upang tanging ikaw lang, Panginoon, na makita sa kanya pong buhay. We thank you, God, for all the things that you've done for us. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray.
Amen, amen, and amen. Praise God. Come on, let's continue to praise our God. Are you ready? Ready. Okay, let's continue to worship with the Lord. The song says, your name is higher. Your name is healing. So, the name of Jesus really speaks in our lives. Tama po ba? It really manifests in our lives. So, we will speak about His name and we will declare His goodness in our lives. We thank you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church. Let's speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's speak in the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name, your name, your name is power. Your name is healing. Come on, church, declare the goodness. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, declare to the Lord. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We speak your goodness, your mercy, your life. We declare your presence, O Holy Spirit, upon this place. For you're good. You're good, O God. You are good. You are good in our lives. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Sa pagpapala, sa biyaya, sa kagalingan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. Sa protection, sa provision. Lord, we declare your goodness. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Come on, church. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, sing it with all your heart. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, God. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Come on, church. Declare it to the Lord. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Declare it to the Lord. Thank you, Jesus. All my life you have been faithful. Yes. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'll be giving you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Say to the Lord. Come on, church. All my life. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will say the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good.
the last song that we will sing, we will encourage you to sing because this is a classic song. I know that you know the song well. So we encourage you to think about God, to think about His greatness, think about His love for us. Bakit tayo nandito? It's not an accident why we are here. We are here to worship and praise God. So let's sing. Oh Lord, my God. Sing, church. Come on, church. When I Awesome wonder, consider all the world thy Let's lift our hands. Taas natin ang ating mga kamay. Thank you, Jesus. I see the stars. Thank you, Lord. I hear the rolling thunder. Thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou your grace! Then sings my soul, my Savior God, to thee, yes, Lord. How great thou art! How great thou art! And I stand His song. Come on, church, let's sing. send me to die. As fears can take me That on that cross, my burden gladly buried. He bled and died to take away my sin. let's sing it to the Lord. Let's sing to the Lord. This sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, My Savior God, to we thee. declare, How great thou art. How great thou art. for the last time. When Christ shall come, you will come with shout of acclamation and take us home. What joy shall fill, yes, Lord. We love you, Jesus. Then I shall bow, we shall bow in humble adoration.
are here, Lord, to honor you and to worship you. For you are great. For you are great. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. We thank you, Jesus. We love you. We honor you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yung sarili sa pakikinig ng mensahe sa ating Panginoon na gusto ko pong introduce muna sa inyo ang ating pong tagapagsalita ngayon and um, atin pong wine-welcome muli yung ating pong mga bisita no. From galing pa sa Sydney, Australia no, yung si Pastor Ferdy, si kapatid na Belen yan, si Brother Nong, si kapatid na G, tsaka yung dalawang anak nila, si Venes at tsaka si Charis. So, salamat at nakasama natin sila ngayon sa ating pong pananambahan. And bago po magsalita ang ating pastor, ang ating butihing pastor, sila po pala ay mga kamag-anak ko yan. Kaya sila po ay malapit sa atin. No? Ang ating pong tagapagsalita ngayon, sila po ay nag-migrate sa Australia noong January 2004. Nung pong panahon na yon, nung bago sila mag-migrate, ay ako po noon ay hindi pa pastor, kami ay magkasama doon sa San Dionisio Unida Evangelical Church doon sa Parañaque. So, matigas pa ang ulo ko noon, pastor na siya, no? And meron po siyang pamilya, si Phoebe, Herald at si Caris. Kasama niya ngayon si Caris. And nag-start po yung ministry nila sa Sydney Bible Study noong pong 2007. No? Nag-start ito sa 4 na families. At ito po ay pinagpala ng Panginoon. Ito po ay lumago at meron na po ito ngayong 13 families. No? Si Pastor Ferdy Magno po, siya po ay nagtapos ng BS in Theology sa Phoebe's College of Bible. Yan. Kasama niya si Pastor Eric Maliwat. No? And siya po ay, parehas kami na-ordain sa UNIDA. Nauna siyang na-ordain sa UNIDA as a pastor noong 1992. Siya ay naging district superintendent din sa Cavite, na kung saan meron siyang hinawakang 13 o 14 na churches noong taong 2000 to 2004. And naging pastor din siya sa Bagong Ilog, Pasig, sa San Dionisio, sa Las Piñas, at sa mga iglesia po to, mga local churches. At siya po, kung gusto niyo magpaturo sa kanya, kasi siya ay driving instructor siya sa New South Wales. No? Yan po yung kanyang, bukod sa iba pa niyang pinagkakabalahang trabaho sa StarTrack. So hindi na po natin patatagalin, atin pong i-welcome no, ang ating butihing pastor. No, at bago po pala yun, no, mga kapatid, nabanggit ko na sa inyo in the past that ako ay dinala ng Panginoon doon sa Australia, sa Sydney,
At kami po ni Pastor Ferdy Magno, no, ginamit kami ng Panginoon para makapagtayo doon ng Unida Australia Church. Yeah, praise the Lord, no? Praise God. Kasama po yung ating mga kapatid doon. At pakinggan po natin, no? Ang buhay na buhay, no? Live, no? Sa Facebook Live, i-share nyo to sa Facebook Live, makikita nyo. At sa Messenger, para marinig yung ating pong pastor na ibabahagi ngayon ang salita ng Diyos. Tawagin na po natin sa ating pong harapan si Pastor Ferdy Magno. Okay, maraming salamat, Pastor Jojo. At praise God po, second time ko na. Sino nakapanood nung first time? Eh, hallelujah. So, this is the second time, pero face-to-face nga lang. At ganun din naman, ay talagang nakaka-bless sapagkat akalaan po ninyo from Australia, dadalhin kami ng Panginoon sa New Zealand for a very short vacation lang naman, pero binigay niyo yung opportunity for us to share the word. Sa amin po mga pastor ay malaking privilege po yun. Na kami po ay gamitin ni Lord to share the word sa inyo, and all we need to do is to say, yes Lord, we just want to follow you. Kahit saan kami dalhin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Jojo ay matagal nang naglilingkod kami sa San Dionisio, kung saan kami dalhin ng Panginoon. Kasi sa Unida Philippines po, hindi ka na makatanggi. Kung saan ka i-destino, doon ka pupunta. Kaya sunod lang kami ng sunod. Ganun po ang mga pastor. Sunod lang kami ng sunod. Ang yung pastor ay dinala ng Panginoon naman dito. Dito pa tayo magkikita, pastor, no? At magkakakilala. Pero sabi niya, siya ay taga Parañaque rin, ano? Ako rin po ay taga Parañaque. Pero magkatabi lang pala kami. Pero dinala kami ng Panginoon dito. Meron layunin ng Panginoon. God is so good. No? We don't even know what will happen. But we believe God holds the future and He has a great plan. So lahat po ng bagay na nangyayari sa atin, it is because of God's plan. Sabi nga mga Kristiyano, wala naman tayo talagang pinagsisisihan sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Everything is under God's control. Everything is under God's plan. And sabi sa Romans 8:28, sabi roon, all things work together for good. Kaya amen, because God brings us with you, because we believe God has a plan for each one of us. Amen. So, from Sydney, Australia, Unida Australia Church, on behalf of that church, ay pinapaabot ko rin po ang mga pagbati sa inyo. Napaganda po na tayo po ay merong tinatawag na partnership. Alam niyo ba yon? Yung Phil and said is, you are in partnership with Unida Australia. Kaya pag kayo po ay nagpunta sa Sydney, okay, sa Sydney lang muna. Sa Melbourne, di ko makasagot. Punta kayo sa Sydney, i-message nyo lang po ako, yung number ko. At dadating po yung limousine na susundo sa inyo sa airport. Amen ba ron? Yan. Kaya, joke lang. Hindi po. Kahit ako personally, susundin ko kayo kung kailangan. Ganun po ang tinatawag natin partnership sa ministry ng Panginoon. One more thing, pagpasensyaan niyo po ako from time to time, ay iti-turn ko yung back ko sa inyo kasi meron po akong, nagbago po yung klima eh. Na, medyo nalamigan yung bumbunan ko ng isang gabi, kaya nangati po yung aking lalamunan. This is not my normal pagpipreach, no? Minsan maingay ako, malakas. Pero today baka mahinaan ng konti ang aking pagsasalita, medyo malumanay, kaya kung medyo makakatulog yung katabi nyo, pakigising na lang, ano? Kasi hindi ito yung normal ko. Pero pag sumigaw po kasi ako, lumakas ang boses ko, inuubo ko. Kaya pagpasensyahin niyo po ako roon. So, pray muna tayo. Father God, we thank you for this wonderful privilege coming before you together with your community, together with your church. Father, we are opening our hearts
our minds to you this evening. Lord, speak to us through your Holy Spirit. We don't even know what's in store for us tonight, but we believe, oh Lord, your Holy Spirit will touch us personally. Help us to understand your word. Help us to apply your words into our personal life. Help us to change your word, to change us, oh Lord. Give us strength and power. And help us, oh Lord, to see what's your plan, what's your purpose regarding this message tonight. Lord, I offer my life to you and speak to your church through me, O Lord. Father, we thank you and giving you all the praises, all the glory, in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Amen. Okay. Patuloy po yung pag-aaral na ibinigay ni Pastor Jojo sa atin. Ang tema po na ipinagkaloob sa inyong lingkod ay The New Covenant. Dito ba tayo last week? Yan po ang tema natin. I think for this month, is it? For this month, ang topic natin is about the New Covenant. If I'm not mistaken, ang topic po ni Pastor Jojo, ang title po ay last week? Absolute Freedom. Ano sa Tagalog ng absolute freedom? Tama. tinignan ko sa dictionary. Sabi ro yung absolute kasi ay parang ganap, no? Ganap na kalayaan. So, tinignan ko yun na ang absolute freedom na sinare ng Pastor Jojo ay tinatawag nating isang ganap na kalayaan. Naging ganap ito sapagkat ginanap ito ng isang ganap na Panginoon. O perpektong Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo. So kaya tayo nagkaroon ng ganap na kalayaan dahil ang gumanap nito, ang gumawa nito, ay walang iba kundi ang ating ganap na Panginoon. Perpektong Panginoon, si Jesucristo. Dahil nga hindi tayo makalaya-laya eh. Dahil ang buhay natin, kung nakaalala ninyo sa pag-aaral sa absolute freedom, ay nakatali doon sa mga Old Testament na mga covenant. Hindi ko alam kung malinaw sa inyo, kung merong New Covenant, of course merong Old Testament Covenant o Old Covenant. Malawak kasi yung ibig sabihin ng Old Covenant. Ibigyan ko lang kayo ng konting linaw sa aking pag-aaral para naman hindi ako nagsasalita about New Covenant without us knowing what is the Old Covenant. Mahirap i-share sa inyo yung bago kung di natin babalikan yung luma. Of course, ewan ko kung nadaanan ng Pastor Jojo, ang Old Covenant refers to the Ten Commandments, first and foremost. Yung kagad ang nasa isip natin. Pag sinabing Old Covenant, yun yung Ten Commandments, Pastor, ni Moses. Di ba? Ten Commandments yun eh. Papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sinungaling, huwag kang mag-witness, hindi tama. Maraming puro wag ka. Yun ang Old Testament ni Moses. Hindi lang yun. This also consists of 600 plus mga laws na aside from the Ten Commandments. Ang dami-dami pa. Kaya kung isa-isahin ko sa inyo lahat yon, ilang oras ba ako magsasalita? baka bukas tayo abutin. Pero that's 600 plus. I know, nagbabasa naman kayo ng Old Testament, makikita nyo, every book, mayroong mga batas na gustong pasunod ng Panginoon. So all those Old Testament, dahil hindi ito ginaganapan ng Panginoon, parang gustong magtrabaho lahat natin. Di ba? Ginagawa natin ito via our own strength. Hindi ako papatay, hindi ako mangalunya, hindi ako papagod tayo. Wala tayong magawa, kinakapos nga tayo eh. Ang mga tao ng lumang tipang kinakapos. At dun sa kanilang kakulangan para
mapunan yung mga batas na yan, ay pupunta sila sa kamatayan. Kasi yun ang batas noon eh. It doesn't bring life, it brings death, no? Ang mga tao noon, dahil sila ay under these laws, patay ka agad eh. Patay. No? Even the highest priest, no, na nagdadala ng mga kasalanan ng mga tao, he himself needs, no, to bring his sin before the Lord. Kasi kung hindi ganoon, patay din siya. At ang hirap pumanap ng highest priest o pinakamataas na saserdote. So may struggle sila mga kapatid. Marami silang struggle in performing or following the commandments of God. That's why it brings death. Then it's also bring condemnation. Dahil yung condemnation ay nararanasan nila sa buhay and it leads them to fall astray. Nagsisira ang buhay nila. Sila ay napapalayo sa Diyos dahil sila ay kinokondemn ng mga batas na ito. They turn into idolatry, mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano ang kanilang mga nasusuotan nung panahon na yon. Ang dami-daming Diyos-Diyosan nung panahon na yon. And of course, ang Old Covenant, na kapatid, very important, we should know, it is superficial. Okay? Mababaw. No? Hindi malalim. Kaya may mga pagkakataon, nagbago sila. The next day, backslide na naman. The next day, na-restore sila. The next day, backslide na naman. Ganun ang takbo ng buhay ng mga tao nung nasa Old Covenant. Nare-restore, nagbabackslide, nare-restore. Di ba? Ilalalabas ng Diyos mula sa pagkaalipin. Abay, magrereklamo pa. Lord, kami nga, inalis mo sa lugar na ito, bakit gugutumin mo naman kami? Di ba? Nung panahon ni Moses. Ba't naman kami ay mamamatay sa gutom, mamamatay sa pesting nandito, mamamatay po sa mga kapaligiran namin. Ang lalaki ng mga taong dadalhin mo sa amin. So, andun yung kanilang attitude, mababaw, mga kapatid, no? Parang in trying to obey the Old Covenant, they found themselves in a very superficial situation. Ang babaw. Moses nga, umakyat ng bundok, di ba? Umakyat ng Mount Sinai para tanggapin ang 10 Commandments ni God. Nang binigay ng Diyos sa kanya, 40 days, nagliliwanag ang kanyang mukha. Pero pagbaba niya, nakita niya sa Exodus 20, yung kanyang mga community ay naggumawa ng isang Diyos-Diyosang parang itsura ng baka, no? Gintong guya, parang gano'n na itsura, at sinasamba nila. Kaya sa galit ni Moses, naibato niya yung tablet. Nawala yung glow sa kanyang mukha. Nawala. It is only an example ng buhay nung panahon na yon. Magalit ka, mainis ka, sumuway ka, sabi ni Lord, itaktak mo lang yung ano. Pag ipinukol mo, mali na yun. Ganun kahigpit eh, ganun ka ano. Kaya nagkakaroon sila ng struggle in following the Old Covenant. Konti lang po yun. Now, eto na ngayon tayo. No? Yung Old Covenant, parang tinatawag natin yung the Old Covenant is parang Old Testament, no? Yung mga nadadaanan. This new covenant, mga kapatid, this new covenant, it refers to the gospel. Ito na yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, the good news. Emphasizes grace through Christ. Dahil nga hindi natin maabot-abot yung pagsunod sa mga batas na ito, we need someone na makakatulong sa atin para gumanap, no? Gumanap ng mga bagay na hindi natin kayang ganapin. Okay? That is the Lord Jesus Christ. Emphasizes grace through Christ. It brings life instead of death. It brings righteousness instead of condemnation, forgiveness of sins, and profound change in life. Hindi na superficial. Ang pagbago po mga kapatid,
naranasan ninyo, naranasan ko, hindi mababaw yun. That's the very reason ba't nakaupo kayo ngayon dyan. Di ba? Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo nagpupuri? Malalim yung ating tinanggap sa Panginoon. Hindi natin ginagawa itong isang bagay na katulad noon na pwede naman, wag na lang. Pwede naman, di ba? Hindi. Malalim po. Dahil yung ginawa at ginanap ng Panginoon sa New Covenant, hindi po basta-basta yun, mga kapatid. Hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang bayaran yun. Yung buhay nga natin, hindi natin kayang i-offer para lang sa Kanya. No? Hindi ganun kababaw yun. And we should not treat this New Covenant superficial. Hindi po. We should be serious about this. And this is the reason why tinuturo ng Diyos sa atin ang ganito mga topic. The New Covenant, which is the grace through Christ, brings life, righteousness, and profound change in life. So, sinundan ko po yung topic ni Pastor Jojo, absolute freedom. Okay, nandun na tayo. Alam na natin ibig sabihin niya. We are freed from all those Old Testament commandments and laws. We are freed from them to enjoy new life in Christ. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, ang sabi, he is a new creation. All things has passed away, behold, all things become new. Yun po yung transition na yun. Okay? Yun ang transition na dinaanan natin ngayon. So, ibig sabihin, kung absolute freedom, yung message ni Pastor, ang topic ko po ngayong gabi ay tinatawag nating absolute surrender. Okay? Asan ba yan? Andiyan ba yan? Can we show them? Can we show them that? That's the first page, I think. Yan. Hindi, absolute. Yan. Very good. Galing. Pastor, ikaw gumawa. Oy, si Mrs. Thank you very much po. Napakagandang talent na ibinigay ng Diyos sa atin. Absolute surrender. Sa Tagalog, ganap na pagsuko. Pastor, ba't yan ang topic ninyo? Kasi I believe personally that the freedom which we had received from the Lord will not remain for a long time if our lives are not surrendered for the Lord. Wala pong mangyayari. We need someone to empower us to live a life of surrender. Babalik at babalik lang po tayo rin sa pagkaalipin eh. O, pinalaya ako. Bukas nasan ka? Nasa kulungan ka na naman. Pinalaya ka ngayon. Bukas nasa kulungan ka na naman. Naalala ko tuloy yung literal, sa physical na husgado. Di ba meron tayong tinatawag na ano? Acquitted. Di ba? Tsaka ano yung isa? Isang way ng pagpapalaya. Pardon or parol. Dalawa po yan, mga kapatid. Pag sinabi ng judge, you are acquitted of your sins. Ano ibig sabihin? 100% wala ka ng kasalanan. Laya ka, ang tawag doon. Pero pag sinabing, o sige, bibigyan kita ng parol. Magbabayad ka lang ng ganitong halaga. Binibigyan ng parol o pardon yung isang tao kapag ang kanyang kaso ay hindi pa clear. Pero hindi pa rin siya ginajudge. Wala pang final decision. He is in the process of studying o pinag-aaralan yung kanyang kaso at hindi pa siya pwedeng husgahan. Kaya ang sasabihin ng tao, I plead not guilty. Bibigyan ka ng parol kung gusto mo. Pero you cannot go and flee, no? Hindi pwede yun. Bantay, sarado ka pa rin. You have to report. You have to see your attorney once in a while. You have to report sa judge kung nasan ka. Lahat ng lakad mo dapat alam. Kasi nasa
parol ka pa lang. Hindi ka pa acquitted. Okay? Hindi ka pa acquitted. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Parol ba yan o acquitted? Yan. Dapat po, baka parol lang yan, no? Baka tumakas pa yan. Pero mga kapatid, dapat acquitted ang situation natin. Ang sinasabi ko rito, dapat yung surrender natin absolute. Okay? Talagang 100% pinalaya tayo ng Diyos. Amen? Amen. Saan nangyari yon? Kailan nangyari yung kalayaan na yon? Kailan nangyari yon? When we accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Never you will be in a complete freedom and you will never be in a complete surrender without complete accepting the Lord Jesus Christ as your Lord. Gusto ko lang pong linawin yun, no? Kasi ayoko pong mag-preach without giving you yung pinaka-context ng ating pinag-aaralan, bakit ba natin kinukuha ito. And that is the main context. That's the very reason for everything. Because God gave His life for us, in response to that, we gave our lives totally to the Lord Jesus Christ. And that is absolute surrender. So we are now walking with Christ. And every day, Lord, ewan ko, pag lalabas ka ng bahay, Lord, sinusurrender ko sa iyo ang aking buhay. Di ba? Ang ganda. Lord, pupunta po ako sa trabaho, I surrender you my life. Every day, sinusurrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Okay? How can you do that, Pastor? Topic ko ngayon, ang title ng topic ko, More of Jesus. More of you, Jesus, less of me. Kasi mga kapatid, we cannot be in full surrender to the Lord kung ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo. Naisip ko yung topic na ito doon sa ang title na ito sa topic na absolute surrender. Naisip ko lang siya na sa buhay ni Apostol Pablo, meron siyang 3 bagay na ginawa kung bakit naitaas si Kristo sa buhay niya. Kasi kung titignan natin, this is what we need eh. Lord, I surrender you my life. Pero ikaw ang nasusunod. Di ba? Minsan, ikaw pa rin ang nauuna. Pinapasunod mo lang si Lord. You still the Lord of yourself. When you say, Lord, more of you, Jesus, and less of me, that is the meaning, one of the meaning of complete surrender. Okay? Yan ang ibig sabihin niyan. Ang sabi nga kilala natin si John the Baptist. Ang sabi niya sa kanyang, si John the Baptist kasi siya ay naging forerunner, no? Ni Jesus Christ. Ang sabi niya sa John chapter 3 verse 30, it is not I, but you, Christ. I must decrease, you must increase. Kasi kalang tao siya na si Jesus eh. Sabi ng mga tao, aba, ito na yata ang ating Panginoon. Sabi ni John the Baptist, no, it's not I. No? Kaya ang sabi niya kay Lord, Lord, you must increase and I must decrease. Dapat ganyan ang situation natin pagdating sa Panginoon. More of you, Jesus, and less of myself. Madaling tandaan, nakakita tayo ng mga mathematical, ano ba yan? May kasi ko sa math. Minsan nagkakapalit yung ganun ko. Greater nagkakabaliktad. Huwag niyo babaliktad mga kapatid. No? Dapat ganyan ang situation natin. More of Jesus and less of ourselves. Okay. Pag more of Jesus ang buhay mo, less drama. Okay? Yan. Less selfishness. Less complaining. Tayo, Old Testament pa rin yun. Complain ng complain, no? Complain ng complain. Less bitterness. Uy, Pastor, hindi ako yan. Eto, hindi ba ikaw ito? Less gossip. Marites, no? Sa panahon natin. Less pride.
And then less anger, and less of me. Laging less lahat, no? Kasi hindi naman talaga tayo perpekto eh. Naamin naman natin yun, no? Pero kapag lagi natin sinasabi, ginagamit yun, sana wag natin gamitin lagi, tao lang kasi ako eh. Minsan nagiging ano na natin yun. Excuse na lang natin. No? Sa atin lang, pero totoo naman yun. Tao lang naman ako, Pastor. Well, the Lord understand that, pero tandaan natin, we are on the process of following the Lord. Okay? We sometimes fall into temptation. We sometimes fall into sin. But ang level ng buhay natin, eto ka, nag-fall ka into sin, nag-fall ka into temptation, nag-fall ka into lying, anger, pabagsak. Hindi po ganun. Pag tayo on the process of surrendering and following our life to Christ, pag ganun, you fall into sin, you fall into temptation, pataas. You fall into anger, pero your life is going towards the Lord. Bakit? Kasi pinapatawad ka ni Lord, naintindihan ka ni Lord, pinalalakas ka ni Lord, ginagawa natin tuntungan lahat ng ating pagkakamali na binanggit dyan to follow the Lord. Tinutuntungan-tungan lang natin yun. Hindi pabagsak ng pabagsak. Yun yung reason kung bakit tao lang ako eh. Bagsak ka. Tao lang ako, Pastor. Bagsak ka na naman. Hindi ka na makakatayo nun. Dapat kapag nagkamali tayo, nagsisisi tayo, dahil we are in absolute freedom, pinatawad tayo, paakyat ang buhay natin. No? Wala naman talagang perpekto. But we go upward because that is our destiny sa Panginoon. Going upward with the Lord. Okay? So, dumiretso na po tayo. Ang ating pong teksto ay nasa Philippians chapter 3. Okay. Yan. Verse 7 to 11. Gagamit po ako ng aking mata. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Sabi, si Apostol Pablo nagsasalita, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regards to the law, a Pharisees, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, and faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Kita niyo po, yung old life ni Apostle Pablo, self-confidence and self-esteem. Wala naman talagang, ewan ko ako personally, kung titignan mo sa lahat ng mga naging apostol, bagamat siya ang pinakahuling apostol na ginamit ng Panginoon, siya pa yung naging pinaka-agamit-gamit sa Diyos. Pero ang sabi niya, kung kaya mo magyabang, may mas ipagyayabang ako sa iyo. Di ba? Yun si Apostol, totoo naman siya. No? Kasi ang panahon na yun, ang religion ay mabigat, Judaism. No? Ang panahon na yun, talagang strict sa law yun. Talagang hindi magpapatalo yun, yung mga tao na yun. Kaya, that time na binobomba siya ng mga taong yun, at tinuduro-duro siya, sabi niya, hindi niya sana sasabihin yun pero pinagmalaki niya, hindi para ipagyabang, kundi para itaas si Kristo. Di ba? Ang sabi niya, yung new life niya, full of self-respect and humility, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Mga kapatid, ewan ko po sa inyo, ano yung mga bagay na kinonsider nyo as loss for the sake of Christ? Ako marami po akong kaibigang mga pastor, doctors na dati yan. Okay? Mga pilots, ang dami na nilang achievement sa buhay. Yung iba artista, di ba? Yung mga artista tayo mga kapatid.
kapatid sa Panginoon, nasa industriya. Kasama ko nga dati yung iba ron. No? Joke lang mo. Pero nandun sila ngayon. Yung iba umalis na sa pagiging artista. Di ba? Yung iba, pilot. Ayun, nagpastor yung iba. Tama. Yung iba, piloto. May kilala ko ngayon. Piloto pa rin siya. Pero hindi na siya nag-gain. Ginagamit niya sa medical mission. Siya ngayon ang nagbibigay. He's not gaining anything, but he is sharing. Yung helicopter na ginagamit niya yun to bring medicine sa mga tribes. No? And maraming doktor ngayon, they're still a doctors, pero they serve for the Lord. Okay? Medical mission, sumasama yan. Kaya ang church ay nagugo because of these doctors, nurses, ang dami-dami. Hindi lang sila kumikita, kundi nag-share sila ng kanilang talent. Tingin ko yun sinasabi ni Apostol Pablo na kinonsider kong loss. Ang galing-galing ko nga eh. Pero hindi na ngayon. No? Sabi niya, rubbish na lang yun. Tawag nga ng Bible, rubbish. No? Para lang kay Kristo. Mabilis po tayo. Tingnan natin yung 3 things that Apostle Paul discovered more important and would make Christ more greater in his life. Philippians number 1. First point. Philippians chapter 3, 8 to 9. Next one, please. Yan. Thank you. What are the things that Apostle Paul discovered more important and would make Christ more greater in his life? Number 1, the priceless gain of knowing Christ Jesus as his Lord. Mga kapatid, when you surrendered your life to Jesus Christ, ang dapat na unang-una nating maging aim sa buhay, makilala siya. Sino ba yung sinusundan mo? Ilang taong ka na ba sumusunod sa Panginoon? Ako, dumaan ako dyan eh. Tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, April 1976, before I went to Bible school. April 1976 pa yon, one of the evangelistic camp. Okay, tagal-tagal na yun. Alam niyo na kung ilang taon ako. Ba't ko ba nabanggit pa yun? Huwag niyo na bilangin. So, kabataon ko yun eh, kainitan. No? 5 years, mga kapatid. Gumawa ako ng parang book o parang magandang na sinulat ko, the darkest 5 years of my life. No? 5 years yun, pero I received the Lord. Alam ko, in my mind, alam kong tinanggap ko na ang Panginoon. Umiiyak ako, mga kapatid eh. Talagang lumuluwa. Akala ko ganun eh. Umiiyak ka, lumuluwa. Lord, I want to follow. But I know, in my heart, tinanggap ko siya. Pero 5 years, bago ko siya tuluyang nakilala. No? Na-attend ka, minsan hindi. Ganun lang ang buhay ko eh. Pero sabi nga nung pastor, kailangan makilala mo siya. Kasi hindi mo susundan ang isang taong hindi mo kilala sa buhay mo. Diba? Hindi mo susundan eh. Ba't ako susunod sa'yo, pastor, hindi naman kita kilala. O pag sinabing muli ka, tatalon tayo sa bangin. Ba't ako sasama sa'yo, hindi naman kita kilala. Diba? Pero pag ang tatay mo nagsabi siya, sumama ka sa akin, anak. Hindi ka dadali ng tatay mo sa kapapahamak mo. Ang Panginoon tatay natin, ang Diyos ay tatay natin. Hindi tayo, sumunod ka sa akin para makilala mo ako. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, Philippians 3:8 na, what is more I consider, everything a loss because of surpassing worth of knowing Christ as my Lord, for whose sake I have lost all things. Nakakalungkot lang, minsan sumusunod tayo. May nagsabi kasi sa akin, naalala ko lang, Pastor, bakit nung sinuko ko ang Panginoon, ang buhay ko sa Panginoon at sumunod ako sa Kanya, Pastor, ba't nawalan ako ng trabaho? Inaway ako ng mga magulang ko, pinagtabuyan ako, parang nawala lahat. Ba't ganon? Ang hirap nga sagutin nun eh, di ba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, para sa kanya, what way more is
Makilala ko siya, I don't care. Sabi niya, kung mawala man ang lahat ng bagay, because I consider them, because I gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ. The righteousness that comes from God on the basis of faith. Ang makakasagot lang nun, yung taong nakasunod na. Hindi ko masagot-sagot sa kanya yon kasi it's not my situation eh. Ang sinasabi ko lang, may mawawala talaga pag sumunod ka sa Panginoon. No? May mawawala, pero are you willing na mawala yung mga bagay na yun for the sake of Christ? Makilala mo ang Panginoon. Pero we all believe as Christians, no, yung nawawala naman sa atin, binabalik naman ng Panginoon yan. Yeah? Binabalik niya yan. Nire-restore ng Panginoon yan. Pero minsan, I believe kailangan minsan mawala muna para makita natin yung kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Kasi minsan may binibit-bit tayo, ayaw natin bitawan. Sabi ng Panginoon, alisin mo muna yan para makasunod ka sa akin. Kaya naglalakad tayo, dala natin. Tanggalin mo na yan. No? Sunod ka na lang sa akin. No? Ano ba yung binibit-bit mo? Kaya minsan kailangan may mawala muna para makasunod ka sa Panginoon. Doon ka lagi kasi nakatingin eh. Lord, sandali bubuksan ko muna ito. Titingnan ko yung bank account ko. May pambayad pa ba ako bukas? May pamalengke pa ba si Mrs.? Okay dyan. Tumingin ka na sa Panginoon. Susumunod ka na roon. No? Ganun ang gusto ng Panginoon. Ganun ang gusto niya. Minsan tinatanggal niya yon, hindi para mahirapan tayo, maghirap tayo, masaktan tayo. Minsan ang sakit talaga, no? Aalisin niya sa atin yung mahal na mahal natin, gustong-gusto natin. Minsan masakit yun eh. Pero marunong ang Diyos eh. Alam niya eh. No? Alam niya kung bakit inaalis yun para makasunod ka sa ating Panginoon. Kaya Apostol Pablo, ang dami-dami na wala sa kanya. Pero sabi niya, sumusunod ako kasi gusto ko makilala ang Panginoon. So, if we still remember sa Acts chapter 9, paano ba naging Kristiyano si Apostol Paul? Sa daang Damascus, isang gabi, o isang araw, lalakad siya, persecutor siya, no? Murderer. Kinausap siya ng Panginoon sa daang Damascus. And from that time on, sabi niya, Panginoon, sino ka po? No? At pinakilala ako si Kristo na iyong pinapersecute. Sabi sa kanya ni Jesus Christ. Tapos, from that time on, sumunod na si Apostol Pablo. Ganon yung kanya experience eh. Ang taas-taas, biglang bumaba, tapos sumunod. No? Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon kung mas mataas ka sa Panginoon. Ang tingin niya sa sarili niya, kasi mas mataas ako kay Lord. Kaya ako nga pinapersecute ang mga Kristiyano, ang mga church. Pinasasar ako, pinapatay ko lang. Mas mataas ako sa Panginoon ninyo. Ganyan sinasabi niya sa mga Kristiyano. Hindi siya makasunod. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinaba siya, ibinagsak siya, binulag ang mata niya. After 3 days, nakakilala siya. So that blindness means total surrender with the Lord. Hanggang yung mata mo, nakikita mo yung mga bagay, hindi ka makakasunod sa akin. Yung total blindness, not literally, but that means you follow me, you surrender my life without seeing nothing, just hearing my voice. Diba? Ganun tumawag ang Panginoon eh. Sumagot ka lang, naririnig mo ang boses niya, susunod ka sa Kanya. Paano natin kakilala ang Panginoon? Okay? Ilang taon na tayo sa Diyos? Ilang taon na si Kristo sa buhay natin? Pag tinanong, sino si Jesus Christ sa buhay mo? Kaya ba natin sagutin yon? When a person yields to the Lord Jesus Christ, he or she acknowledges his ownership, gives up his personal rights, yielding to the Lord. He is the Lord of your life, and you are going to do what He tells you to do. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives. Christ lives in me. And the life I now live, I live by faith. The sons of God who love me and gave Himself for me. Ganda ng testimony. Yan ba yung testimony natin? Dapat ganyan ang testimony natin. Okay, pangalawa. Bibilisan po natin. The priceless gain
of experiencing His mighty power. So una, knowing the Lord as your Savior. Pangalawa, pag nakilala mo na ang Panginoon, dapat magkaroon ka ng makilala mo yung kapangyarihan niya. Yun ang pangalawang tanong eh. O susunod ako sa iyo, ano magagawa mo? Di ba? Yung tanong ng tao eh. O sige, susunod ako sa iyo, Lord, pero ano ka ba? Makapangyarihan ka ba? May magic ka ba? Magaling ka ba? Baka hindi ka naman magaling. No? Minsan kino-question natin yung power ni God. Ano ba magagawa mo sa buhay ko? Kaya sa pagsunod natin sa Kanya, nakikilala natin siya, hindi lang makikita natin yung experience, yung Kanyang mighty power, kundi mararanasan mismo natin. Kasi ganun yung way of discipleship ni Lord Jesus Christ with the 12 disciples. Diba? Naglalakad sila, sabihin ng Panginoon, teka, may bulag dito, no? Gagamutin ng Panginoon yun. Nakatingin yung mga alagad. No? Gagamutin ng Panginoon. Maglalakad sila uli. Oh Lord, meron na namang may sakit doon, may lumpo. Minsan, binibigyan ni Lord ng pagkakataon, ma-experience eh. Maraming pagkakataon ng mga apostol nagpapagaling. Di ba? Nagpapaalis ng mga masasamang spirit. Sila na mismo. Kasi sinabi mismo ni creation, no? In my name, you will perform miracles. You will rebuke evil spirits in my name. You will do greater, sabi niya pa, greater things than what I'm doing right now. Ang bigat ng binigay. Parang sinasabi ng Panginoon, as you follow me, ma-experience niyo yung mighty power na ibinibigay ko sa inyo. Hindi lang pinapakita ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo. Philippians chapter 3, sabi ron, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing His sufferings, becoming like Him. Kilala natin lahat si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi nila kay King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into a blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. He will deliver us from your majesty's hand. But even, sabi nila, ito yung gustong-gustong sabi nila, even if He does not, He wants you to know that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. Ang tapang, no? Ang lakas ng pananampalataya. Ganon nila kakilala ang Diyos. Alam nila gagawin ng Panginoon yun. Ginawa naman talaga. Pero sabi nila, kahit hindi, gawin ng Panginoon sa amin yan. Hindi kami maglilingkod sa iyo. Bakit? Because they already experienced the power, mighty power of God. Mga kapatid, kapag naranasan natin yung mighty power of God, parang we are not afraid of everything. No? We are not afraid of everything. Not because we have that power, but because we believe that God will do amazing and powerful things for us. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Parang hindi na tayo natatakot. No? Lagi tayong positive. Hindi na tayo nega. No? Lagi tayong positive sa buhay. Ay, Lord, alam ko. Because yun yung na-experience natin. Ephesians, finally, be strong in the Lord, His mighty power, put on the full armor of God, you can take your stand against the devil's scheme. Sometimes, God will put you in a battle empty-handed so that when you do get the victory, you'll know it wasn't you, but Him. That's the power of God. Minsan pag punong-puno, ano? Kaya kong umarap. Marami kong pere. Puno yung bank account ko eh. Maganda ang trabaho ko. Laging ako. Pero minsan, time will come, wala naman ang kamay natin. Hindi sinasadya ng Diyos na pahirapan tayo. Pero kapag napagtagumpayan natin yun because of His power, makikita natin, hindi nga ako, Panginoon. Ikaw yun, hindi ako. Kasi wala naman akong ginawa eh. No? But because of your mighty power,
ay napagtagumpayan ko ang lahat ng bagay. And that is God. No? That is God. Okay? So, the first one, sabi ni Apostle Pablo, to make Christ greater is to know Him as Lord. Pangalawa, to experience His mighty power. Panghuli na po. Gising pa kayo? Amen. Pangatlo na ito, last na. The third thing, the third one please, the priceless gain of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Nakakatakot naman yung pastor. No? Pero hindi naman kayo pupunta sa number 3 without knowing the Lord Jesus Christ as your Lord. Talagang kilala nyo na siya. Hindi kayo pupunta dyan kapag hindi nyo pa nararanasan yung kapangyarihan niya. Pero kapag kilala nyo na siya, meron tayong kapangyarihan, ang sabi roon, maitataas ang Panginoon sa buhay natin, pamagitan ng pakikipag-share sa kanya sufferings, becoming like Him in His death. This is the ultimate situation ng isang Kristiyanong with a surrendered life. This is the ultimate. Kapag ang buhay mo fully surrendered to the Lord, ito na yung pinaka-ultimate. You are experiencing and sharing in His sufferings. Minsan, nararanasan mo yun. Nagsasuffer ka. I still remember, Pastor Jojo, if I may quote what you shared last Sunday about having that depression. I watched that video. He come to the point that he is suffering from this illness, no? Depression. Talagang, ewan ko, may dumaan na sa atin sa mga ganon. But, that is one way of, pag tinignan natin yung mga situation na ganon, mabibigat, do you believe that is one way of sharing in His sufferings? Okay? That is why we have victory over that. Kaya sinasabi niya, I go on that sufferings, pero andito pa rin siya, naglilingkod sa Diyos. Okay? Ito yun eh. Ako, hindi pa ako nakakaranas ng nadanasan niya. Okay? Pero, sinasabi sa atin ng Panginoon, we might, no? We never know. Dahil kasama yun sa process ng ating pagbubigay ng buhay sa Panginoon. We go on that situation, very terrible situation, but we have to see it as sharing in His sufferings. Dahil wala pa nga natalo sa suffering ni Jesus Christ eh. Diba sabi ng Panginoon, hindi pa nga, sabi ng Biblia, hindi pa nga ikaw pumupunta ron sa point ng pagbububo ng dugo. Diba may sinabing gano'n, hindi pa nga ikaw, wala pa nga yung hirap mo, hindi ka pa to the point na talagang mamamatay ka. Parang gano'n. Hindi pa nga eh. Pero ang sinasabi na ng Biblia, these sufferings, even to the point of our death, is sharing sufferings with our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi, and the fellowship of sharing His sufferings, becoming like Him. Sabi ni Apostle Pablo, 2 Corinthians 12, 7 to 10. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, listen, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. Literally, thorn in His flesh. The messenger of Satan to torment me. Yun ang tawag niya ro. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, mga kapatid, my grace is sufficient for you. Sabi ng Panginoon, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Naiiyak-iyak pa ang pastor, di ba? And that is normal.
Kahit ako nga naiiyak-iyak, no? Pag nakikita ko kung gaano po kalawak yung grace ni God. No? Ewan ko po, kung babalikan ko yung mga buhay ko noon. Ang dami-dami ng pagkakataon na sabi ko nga, baka wala na ako rito. Na, kung binabalikan ko, bakit nandito pa ako ngayon? Ba't yung iba, madulas lang, nauntog, patay. Kaya ako, talagang isang pagkakataon lang po, no? Nung panahon nasa 5 years of darkness ako, talagang rumble talaga. Yung ganon, na hindi mo alam kung ikaw ay mapapalo, masasak. Away-away, talagang away. Hindi lang basta kurutan. Away talaga na yung, to the point na yung mga kasama mo, na hospital, na balian, na pumutok ang ulo. But the Lord has a plan talaga eh, no? Talagang, ang sabi nga ni Apostle Pablo, Lord, pakitanggal naman itong thorn in my flesh. Sino may sakit dito? Sino may nararamdaman sa katawan? Yan. May mga ako po, may asthma po ako eh. No? Pero siguro, hinihiling din natin, Lord, tanggalin mo nga ito. Di ba? Lord, pagalingin mo nga ako. It is not for us to utusan ng Diyos, di ba? We pleaded, like Apostle Paul, we pleaded, Lord, pakitanggal mo nga itong sakit na ito. Pero mga kapatid, siguro gusto kong i-encourage ang bawat sa atin. Kung ikaw ay nasa process pa ng mga karamdamang ito, we are suffering. We are sharing in His sufferings. Yun muna ang tingnan natin. Itong sufferings ko ngayon, I am sharing in Christ's sufferings. And then the second thing we should remember, the grace of God is sufficient. Enough na sa akin yun. Enough na sa akin yun. No? Pag may atake ka, Lord, your grace is sufficient. Nawawala. Lumilipas. And we don't even know, no? May mighty power ang Panginoon eh. Marami na napapatotoo. Nawala yung kanilang mga karamdaman. Bonus na lang po yung mga kapatid. Bonus na lang yun. Dahil we surrendered our life to Christ. We should be thankful dahil every time we suffer, we share with this suffering. And we become like Him. Lahat naman tayo darating sa death. But maganda yung dumating tayo sa point of death na kasama natin ang Panginoon along the way. Napakasarap noon. Kaya nga, sabi ng Apostle Pablo sa Colossians 3:1-4, which is my last verse, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. The baptism, what we have done last week. That is, no, we buried and then raised again. That's what we are talking about here. We died, and our life is now hidden with Christ. And when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Napakaganda nung pangako ng Panginoon na yan. So, in conclusion, mga kapatid, hindi ko napapabain. Ang sabi sa pinaka-challenge sa atin, if Jesus Christ is not Lord of all, then He is not Lord at all. That is the basic. Pero ang hamon sa atin muna ngayon, hindi paramihan o patagalan ng gano'n na tayo katagal Kristiyano. Gano'n na natin siya kakilala. Pag nasagot natin ang tanong na yan, Lord, I surrendered you, may kilala po kita. Then na-experience natin yung kapangyarihan niya. We are willing to follow the Lord up to the point. To suffer and follow the Lord up to the point of death. In Romans 12:1 and 2, ito yung iiwan kong hamon sa bawat isa. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship.
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, is pleasing, and perfect will. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you so much for your word. Lord, we continue to surrender to you our lives, because we can do nothing if you are not our Lord. We may end up burning out. We might end up stopping in following you because we are not completely surrendered to you. Father God, we thank you for the freedom, absolute freedom that you have given us. But help us, O Lord, to find ourselves in a situation when we are not still in the cage of sins, but we are in the path of following you and surrendering you our lives. Father, we believe mahirap po sumunod sa iyo, Lord. Marami kaming dapat i-give up. Minsan, hindi namin kaya dahil may mga physical disabilities kami. May mga sickness kami. But thank you, Lord, as we follow you, your grace grow more and more sa buhay namin. And that's what you want from us. So, Father, we pray that each and every one of us here tonight, the whole Phil and Said family, Father, we are praying for each one of us, that you help us, O Lord, because without you, we can do nothing. You help us, O Lord, to follow you and give our whole life for you. From the pastors and to the very small children, Lord, we pray that you bless each one of us and help us not to stop and become slave again of sins. Help us to move forward, forgetting what is behind, straining towards you, O Lord, moving towards you. Because we believe at the end of this, you are waiting for each one of us. So, Father, we thank you for your words. May your name be lifted up in our lives. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you po. God bless. God bless everyone. Thank you, Pastor Ferdy, for the encouraging word. Praise God. Alam niyo, kung maiintindihan lang po natin kung ano na po tayo sa Panginoon ngayon, masasabihin po natin na, Lord God, masarap pong mabuhay under the new covenant compared to the old covenant. Totoo lang po. Once again, let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Thank you po. Again, as part of our worship celebration, I always remember na yung ating pong pagbibigay ay is not something na we do out of fear or obligasyon po natin to sa pagbibigay natin sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, kaya po sinasabi po ng salita ng Diyos na kapag tayo po magbibigay ng ating pong offering, lagi pong may kagalakan. Di ba? As a cheerful giver, yun po ang sabi po ng Word of God. Sapagkat